Isa ka bang mabuting halimbawa o masamang ehemplo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 17, verses 1 to 6, and I read it for you. Jesus said to his disciples, "Occasions for stumbling are bound to come, but woe to anyone by whom they come. It will be better for you if a millstone were hung around your neck and you were thrown into the sea than for you to cause one of these little ones to stumble. Be on your guard. If another disciple sins, you must rebuke the offender. And if there is repentance, you must forgive. And if the same person sins against you 7 times a day and turns back to you 7 times and says, 'I repent,' you must forgive." The apostles said to the Lord, "Increase our faith." The Lord replied, "If you had faith the size of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you." Ikaw ba ay isang mabuting halimbawa o isang masamang ehemplo sa iyong kapwa? Ang isang bata ay natututo sa pamamagitan ng kanyang mga nakikita sa kanyang kapaligiran. Kung ang kanyang mga magulang ay palamura o kaya ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagsasabi ng mga hindi magagandang salita, sa mata ng bata, ito ay magiging ordinaryo at normal. Kaya, maging maingat at mapanuri sa mga bibigkasin o ilalabas na salita sapagkat baka akalain ng bata na ito ay normal. Hindi rin po kung marami ang gumagawa, ito ay tama na o ito ay mabuti na. Baka nagkakaisa-isa sila sa kung ano ang mali. Kung alam mo ang tama, kahit na ikaw lamang ang gagawa nito, ipaglaban mo ang katotohanan at ang kabutihan. Sa loob man ito ng opisina, sa loob ng trabaho, sa loob ng paaralan, o kung nasaan ka man, ipaglaban mo ang tama at ang mabuti. Binanggit ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo, kung ikaw ang nagiging dahilan para magkasala ang isang tao, mag-isip-isip tayo. Sa ating buhay, napakahalaga po ng pagiging ehemplo sa iba. Ehemplo sa kabutihan at katotohanan. Isa pong aral sa atin, ang bawat nating salita, ang ating mga gawa, o kung papaano tayo makitungo sa iba, ito po'y magkakaroon ng dulot sa kanila, mabuti man o masama. Kaya po, panalangin natin, kagaya ng mga apostol sa Ebanghelyo, "Lord, increase our faith." Sapagkat ang taong mayroong malalim na pananampalataya lamang sa Diyos ang may kapasidad na ipaglaban o isabuhay kung ano ang tama at totoo. Bakit ko po palaging sinasabing ipaglaban kung ano ang tama at mabuti? Sapagkat Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus ang katotohanan. Sa tuwing isinusulong natin ang katotohanan, isinusulong natin si Jesus. Kapag ipinapahayag natin ang kabutihan, si Jesus ang ating ipinapahayag. Kaya huwag magdalawang isip. Panindigan ang pananampalataya sa Diyos. Si Jesus ang mangunguna. Si Jesus ang magbibigay ng lakas. Si Jesus ang magpapahayag sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Maging mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palagi niyo pong turuan ang aming mga puso na ipaglaban ang katotohanan at kabutihan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends.
ang Panalangin Bago Matulog ay mayroong sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.